Una, nagsiksik ako ng isang buong tissue sa bibig ko. Tapos, pinigil ko ang hininga ko. Tinarget ko ang police car sa unahan. Binayuhan ko ang salinyador at binangga ito. Bago pa makareact ang dalawang pulis, mabilis kong inilabas ang ID ko para magpakilala. Detective Gao Jiang Xiang ng Deca Precinct. Bakit naman kayo basta-basta nalang pumaparada sa gilid ng daan? Napakadelikado niyan. Natigilan ng dalawang pulis sa inasta ko. Kaya wala silang nagawa kundi umamin sa pagkakamali nila. At ginawa ko lang naman yun. Dahil nakagawa ako ng isang krimen na hindi ko na mababawi. Ilang araw lang ang nakalipas, biglang pumanaw ang nanay ko. Dahil sa sobrang pagluluksa, matapos uminom ng isang lata ng beer. Nag-drive ako papunta sa libing niya. Pero habang nasa daan, para iwasan ng isang aso, di ko sinasadyang mabangga ang isang tao. Nagmamadali akong bumaba ng sasakyan para tingnan. At nakita kong isang dayuhan pala ang nabangga ko. Habang tinitingnan ko ang mga gamit niyang nagkalat sa kalsada. At ang isang asong testigo. Nag-blank ang isip ko. Pero sakto namang. May dumaan na patrol car. Sa takot ko, dali-dali kong isinilid ang bangkay sa trunk. Matapos kong kunin ang peking mata niya. Nagmamadali akong tumakas mula sa lugar na yun. Pero noong akala ko'y ligtas na ako, saktong may traffic police na nagche-check for drunk driving. Sir, excuse me po. Routine alcohol test lang po. Taga Deca Precinct Detective Unit ako. Gao Jiang Xiang. Pakiusap, pagbigyan niyo na ako. Parang may naamoy akong alak. May burol po kasi sa pamilya namin. Uminom lang po ako ng isang baso. Sandali lang. Noong akala ko lusot na ako, nakita ng traffic police ang lamat sa windshield ko. Baba, drunk driving. May lamat ang windshield. Handa na sana akong takasan ang checkpoint. Pero habang dumarami ang mga police trapiko, wala akong nagawa kundi bumaba at kausapin sila. Ako'y mula sa Deca Branch Detective Squad. Gao Jiang Xiang. Hindi pa kumpirmado ang kanyang pagkakakilanlan. Ang ID number ko ay 760-08270-7031. Sandali lang po, habang binaberipika nila ang pagkakakilanlan ko. Isang pulis ang biglang nagbukas ng trunk ko. Nag-aalala akong baka makita nila ang bangkay. Nagmadali akong lumapit para pigilan sila. At nauwi ito sa pakikipagsuntukan sa kanila. Habang kami ay naglalaban ng husto. Sa wakas ay nakumpirma na ng kapitan ang aking pagkakakilanlan. Kumpirmado ang pagkakakilanlan. Siya si Gao Jiang Xiang ng Deca Branch. Tama na, tigil, tama na. Nang biglang pumanig sa akin ang sitwasyon. Malakas kong sinigawan ng pulis na umatake sa akin. Akala mo ba dahil pulis ka, pwede ka nalang manakit ng tao? Paumanhin po, nagkamali ako. Matapos ang lahat ng gulo. Sa wakas ay nakarating din ako sa punerarya. Ngunit sa mga sandaling iyon, wala na akong ganang asikasuhin ang burol ng aking ina. Ang tanging iniisip ko ay kung paano ko didiskartehan ang bangkay sa trunk. Pero habang isasara ko na sana ang kabaong ng aking ina, hindi ko sinasadyang mapansin ang butas ng bentilasyon sa itaas. Sa sandaling iyon, isang halos nakakabaliw na ideya ang pumasok sa aking isipan. Una, sinundan ko ang ventilation duct papunta sa paradahan sa labas. Pagkatapos, binuksan ko ang takip ng ventilation duct. Kaagad kong tinalian ng lubad ang manika ng anak ko at inihagis ito sa loob. Matapos kong atali ang kabilang dulo ng lubad sa bangkay, kinuha ko rin ang mga lobo sa may pintuan ng punerarya. Panghuli, bumalik ako sa morgue at sinuhulan ng gwardya. Huling gabi na po ito. Pwede po bang hayaan ninyo ako na makasama muli ang nanay ko? Sige na nga, itong lobo, bilang pag-alaala sa nanay ko. Nanay mo, mapagmahal na anak. Pagkaalis ng gwardya, agad kong tinakpan ng lobo ang CCTV. Tapos, nilak ko ang pinto mula sa loob at sinimulan na ang plano. Tumuntong ako sa kabaong ng nanay ko at tinanggal ang takip ng ventilasyon. Pagkatapos ay pinindot ko ang remote control para hilahin ang laruan na may nakataling bangkay sa kabilang dulo. Ginamit ko ang buo kong lakas. Sa wakas, nahila ko ang bangkay ni Asan papasok sa kabaong ng nanay ko. Pero noong nakahinga na ako ng maluwag, biglang may nagring na cellphone mula sa loob ng kabaong. Agad kong napagtanto na nakalimutan kong kapkapan ang bulsa ni Asan. Pero malapit nang mag-umaga, at siguradong hindi na aabot kung bubuksan ko pa ang kabaong para kunin ang cellphone. Kaya ipinagdasal ko na lang na sana ay gabayan ako ni nanay. Sa wakas, isang segundo bago itulak ng gwardya ang pinto, biglang tumigil ang pag-ring ng cellphone. May narinig ka bang kakaibang ingay kanina? Narinig ko lang ang nanay kong kinakausap ako. Wala na akong ibang narinig. Sige, mauna na ako. Sandali, yung lobo ng nanay mo. Kinabukasan, sa libing ng nanay ko, ang makabagbag damdamin kong pag-iyak ay nakaantig sa lahat ng naroroon. Maria, isa talaga siyang mapagmahal na anak. Pero walang nakakaalam na umiiyak ako sa takot. Natatakot akong sisihin ako ni nanay.
At mas natatakot pa sa cellphone na maaaring tumunog anumang oras. Sa tulong ng gabay ni nanay, naging maayos ang takbo ng libing. Pero, may isa pa akong kailangang asikasuhin agad. Ang basag sa may windshield. Isang araw, habang nagpapatrolya ako, nakakita ako ng kotse ng pulis na nakaparada sa gilid ng daan. Kaya gumawa ako ng paraan para magkaroon ng banggaan. Sa ganoong paraan, napalitan ang windshield sa isang lehitimong dahilan. Akala ko, tapos na ang lahat. Pero pagbalik ko sa presinto, nakatanggap ako ng misyon na hulihin ng isang international drug trafficker. Nang makita ko ang litrato ng isa sa mga drug dealer, natulala ako. Siya mismo yung nabangga ko at napatay, si Asan Zhangchen. Simple lang ang misyon natin. Ang pag-aresto. Ang operasyong ito ay joint operation ng dalawang bansa. Gusto kong maging mabilis, tumpak, at walang palya. Sa araw ng pag-aresto, lahat ay nakatutok ang baril, nag-aabang. Ako lang yung mabagal na nakasunod sa likuran. Dahil malinaw sa isip ko, imposibleng nandito si Zhangchen. Captain Guo, sa tingin ko, wala siya rito. Paano mo nalaman? Kutob lang. May kutob ka pa, ha? Ang dami-dami mo ng biniling lottery ticket. Ni isa wala kang tinamaan. Tapos sasabihin mong kutob, nang salakayin namin ang tirahan ni Zhangchen. Gaya ng inaasahan, wala kaming naabutan. Yung instant noodles niya rito, hindi pa man lang tuyo. Siguro nakatunog siya kaya tumakas. Simula ngayong araw, maghali-halili kayo sa pagbabantay dito. Nagmamadali sa pag-alis ang lokong to. Baka bumalik para kunin ang mga gamit niya. Naisip ko, kung babalik pa siya, kakainin ko ang apelyido ko. Pero sa sandaling iyon, natuklasan ko ang eyewitness noong gabing iyon, isang aso. Nang makita niya ako, agad siyang tumakbo palayo, na para bang ginagabayan niya ako. Pero nang sundan ko siya, kinilabutan ako sa nakita ko. Ito mismo ang lugar ng aksidente kung saan ko napatay si Zhangchen. Habang tinitingnan ang malinaw na marka ng preno, halos lumabas ang puso ko sa dibdib ko. Kung ano pa ang kinatatakutan mo, iyon pa ang darating. Isang police car ang biglang huminto. Ako si Detective Gao Jiangxiang mula sa Dika Police Precinct. Anong nangyari rito? Ay nag-report kasi, na may nangyaring car crash dito noong isang gabi. Alam niyo ba kung sino ang nag-report? Ginamit ng tumawag ang isang pampublikong telepono para mag-report. Pagkatapos niyang magsalita, binaba na niya. Sakto namang dumating ang mga kasamahan ko. Nang malaman nila ang sitwasyon, ay napansin silang CCTV sa itaas. May mga matang laging nakabantay. Pumunta tayo sa monitoring room para tingnan. Baka sakaling makahanap tayo ng lead tungkol kay Zhangchen. Sasama ako. Kapitan Guo, ganito kaliit na bagay lang. Ako na lang po ang pupunta. Huwag ka nang sumama. Anong sasama ka pa? Naisip ko na kung hindi ko ito malulutas agad. Tiyak na mabubunyag din ang krimeng ginawa ko. Kinagabihan, nagpanggap akong maghahatid ng pagkain para kumuha ng impormasyon. Sa kabutihang palad, napakalakas ng ulan noong gabing iyon. At bukod pa roon, makapal din ang hamog. Halos aninag lang ang modelo ng sasakyan. At hindi talaga makita ang plate number. Dahil dito, sa wakas ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Ngayon, kailangan ko na lang tuluyang burahin ang impormasyon ng sasakyan ko. Para manatiling nakatago sa dilim ang krimeng ito. Pero kinabukasan, noong kinukuha ko na ang impormasyon ng sasakyan, may tumawag sa aking isang misteryosong tao. Police Officer Gao Jiangxiang, gusto kong magbigay ng impormasyon tungkol sa isang wanted na kriminal. Sige, sabihin mo, nakita kong nabangga ng kotse si Zhangchen. Saan? Ikaw ang tinatanong ko, bakit siya bigla na lang naglaho matapos mabangga? Sa sobrang takot, agad kong ibinaba ang telepono. Pero tumawag ulit siya, at sa cellphone ko na mismo. Subukan mo pang ibaba ang tawag ko. Isusuplang kita sa pulis. Mamamatay tao ka. Naisip ko na siguradong nasa malapit lang siya. Kaya habang pinapatagal ko ang usapan namin, hinahanap ko kung nasaan siya. Sa wakas, sa tabi ng isang phone booth, may nakita akong kaina-hinalang lalaki na nakaputi. Nakita ko siyang paakay na sa sasakyan para umalis. Kaya agad akong sumakay sa isang motor at hinabol siya. Pagkatapos maghabulan sa ilang kalye, patagumpay ko siyang na-corner sa banyo. Pero ang hindi ko inaasahan ay, isa pala siyang many Akis. Ibigay mo lang sa akin si Zhangchen. At wala na tayong magiging problema. Hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Aniwala ka man o sa hindi. Kaya kung palabasin ang tae mo, mula sa puwet mo, nang pilit, ayaw na ayaw kong may humahawak sa puwet ko. At ang tagal pa ng pagkakahawak niya. Hindi na ako nagdalawang isip at sunod-sunod ko siyang sinugod. Inilabas ko ang lahat ng galit sa loob ko. Ngunit noong halos hindi na siya makahinga sa pambubugbog ko, hinugot niya ang gripo at nagsimulang lumaban. Pero agad kong napagtanto na hindi ko siya kaya. Nang sipin niya ako at napaupo sa inidoro, agad kong nilak ang pinto. Ang hindi ko inaasahan ay hindi pa rin niya ako titigilan. May tao ba riyan? Meow.
Ha. Pagkatapos ay dumampot siya ng tubo at marahas na sinakal ang leeg ko. Parang alon na bumuhos ang pakiramdam na hindi ako makahinga. Hanggang sa napilitan akong pumayag na ibigay sa kanya ang bangkay ni Zhang Chen. Saka lang niya ako binitawan at umalis na may ngiti sa labi. Pero nagpapanggap lang akong sumuko, dahil may nabuo ng plano sa isip ko para gumanti. Kinagabihan, palihim kong hinukay ang kabaong ng nanay ko. At hinayla palabas ang bangkay ni Zhang Chen. Pagkatapos, may nahanap akong cellphone sa katawan niya. At natuklasan kong may tama pala siya ng baril sa dibdib. Agad kong naunawaan na bago ko pa man siya masagasaan. Isa na siyang malamig na bangkay. Kasabay nito, napagtanto ko rin na naset up lang ako. At ang lalaking iyon na nakaputi, ay walang dadang siyang utak sa likod ng lahat ng ito. Para makahanap ng clue para makawala sa gulong ito. Chinarge ko ang cellphone ni Zhang Chen. At nakita ko ang huling missed call. Agad ko itong tinawagan pabalik. Hello, Zhang Chen. Saan ka nagpunta? Tarantado ka. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Patay pa rin. Agad kong tinawagan ang kasamahan ko. Pinakuha ko sa kanya ang lokasyon ng cellphone ng taong ito. Sa wakas, nahanap ko rin siya sa isang convenience store. Nang makita niyang pulis ako, kumari pa siya ng takbo, hanggang sa na-corner ko siya sa isang dead end. Nang makita kong akma siyang lalaban, binunot ko agad ang baril ko. Itinali ko siya sa rooftop. Dahil sa sobrang takot, napaihi na siya sa salawal. Inamin niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang pangalan pala ng lalaking nakaputi ay si Chen Changman. Isa siyang drug dealer na malakas ang kapit sa pulisya at sa mga kriminal. Pinopolyo nila ni Zhang Chen ang buong drug market. Pero biglang nagtaksil si Zhang Chen at ninakaw ang susi ng warehouse. At iyon ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Nasaan ang warehouse? Malay ko ba? Yung susi, ang mga importanteng bagay, sa puwet nila itinatago. Kung hindi man, nasa kay Satay. Sino si Shashen? Shashen. So yung asong testigo pala ng gabing iyon ay si Satay. Sa bahay ng aso niya, may nahanap akong card na may butas. Habang iniisip ko kung para saan ang card. Sino yan? Ako to, si Liu Hao. Anong ginagawa mo rito? Ano pa ba ang mga itinatago mo sa akin? Paano mo ipapaliwanag na may nangyari na bago mo pabanggain yung police car? Kung hindi ko tinago yung ticket mo, matagal ka nang nakakulong. Sa harap ng matalik kong kaibigan sa loob ng maraming taon. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng walang anumang paglilihim. Pero alam ni Liu Hao na hindi ko kaya si Chen Changman. Naglabas siya ng pera. Sinabihan niya akong isama ang asawa at anak ko at magpakalayo. Paano ko iiwan sa iyo ang gulo na to? Mag-isa na lang ako ngayon. Makinig ka sa akin. Isipin mo na lang na magbabakasyon ka. Ako na ang bahala sa kaso ni Zhang Chen. Nang mga sandaling iyon, tumawag si Chen Changman. Pinababa niya ako ng sasakyan para makipagkita sa kanya. Pero pagbaba ko, hindi ko man lang siya nasalayan. Bigla, may narinig akong malakas na kalabog sa likuran. Nang lumingon ako, ang matalik kong kaibigan ay nadaganan at namatay noon din. Sa sandaling iyon, tuluyan na akong gumuho. Gao Jiangxiang, ang galing naman ng timing mo, ano? Lumabas ka dyan. Ibigay mo ang bangkay ni Zhang Chen at wala ng gulo. Ikaw yung tipo ng tao na gustong gawin pang komplikado ang mga simpleng bagay. Isusumbong kita ngayon din. Pagbabayaran mo to. Pero ang hindi ko inaasahan, ay idadamay na pala niya ang pamilya ko. Nang marinig ko ang boses ng anak kong babae, nagkandara pa akong umuwi. Mabuti na lang at isa lang itong maling alarma. Naisip ko na kung hindi ko tuluyang wawakasan si Chen Changman. Ako at ang pamilya ko ay hindi na matatahimik kailanman. Kaya pinapanta ko muna ang asawa at anak ko sa Sanya para magbakasyon. Pagkatapos, pumunta ako sa istasyon ng pulis para kumuha ng 6 na blankong bala at 6 na totoong bala. Habang paalis na ako, napako ang tingin ko sa isang time bomb. Pero naaga ng alistang si Chen Changman ang baril ko. Laruan ba to? Papatayin mo ba ako? Sige, barilin mo ako, patayin mo ako. Patayin mo ako at bukas, makakatanggap ang mga pulis ng ebidensya na pumatay ka. At ebidensya na pumatay ka ng pulis. Sige na, mabuti na lang at nakapaghanda na ako. Noong kumukuha ako ng bala sa istasyon, inuna kong ikarga ang 6 na blankong bala sa magazine. Mas matindi ka pa sa kanya. Ang tapang mo, ha? Nang paalis na ng istasyon si Chen Changman sakay ng kotse. Agad kong pinasabog ang time bomb na itinago ko sa bangkay ni Zhang Chen. Dahil sa lakas ng pagsabog, tumilapon ang sasakyan papunta sa lawa.